Real Talk with Mama Colleen. Hello mga bebe ko, pati na rin sa mga kapwa ko momshies at sa mga haligi ng tahanan. Nakasama ko na rin dito sa Spotify. Wala nang intro, real talk na agad dito dahil kasama nyo na nga po nag-iisang cool mama on Spotify, Mama Colleen. And for today's episode, meron naman tayong hanash mula sa Nak ng Mama Mo Facebook community page. Hello Mama Colleen. Ibabahagi ko lang po ang kwento ko sa inyo at hihingi na din ako ng payo. Itago nyo na lang po ako sa initials ko na R, Tigal Leverisa, Malate, Manila. 7 kaming magkakapatid at pang-anim ako. Si mama na lang ang natitira kong magulang at nangungupahan siya kasama ang mga pamangkin ko. Mama Colleen, simula nung nakarating kami ng Maynila, noong buhay pa ang papa ko, ako ang katuwang nila sa paghahanap buhay. Ako ang nakakatulong sa kanila kahit nung napaluwas na ang iba kong kapatid galing Leyte. Iba't ibang trabaho ang pinasukan ko noon para makatulong noon kina mama. Ultimo pagbabantay ng pwesto ng panganay namin sa palengke hanggang sa namatay ang papa namin. Inalalayan ko ang mama ko dahil sa aming magkakapatid, ako na lang ang hindi pa nakapagpa-aasawa ng mga panahon na yon. Hanggang sa makilala ko si Mrs. Naging tutol sila sa relasyon namin, pero pinaglaban ko pa din siya at nagsama kami hanggang sa mabibiyayaan po kami ng mga anak. Ito na po ang sigalot Mama Colleen. Kahit na may pamilya na ako, mas ako pa ang nakakatulong sa mama ko kaysa sa mga kapatid ko. At partida pa. May 3 akong kapatid na nasa abroad. Mama Colleen, hindi po ako perpektong anak at asawa. Inaamin ko po yun na may mga bagay akong pagkakamali na nagawa, lalo na po sa asawa ko. Pero Mama Colleen, grabe ang hinanakit ko, ang sama ng loob ko sa pamilya ko, dahil sa kabila ng mga naitulong ko, yung mali ko pa din ang nakikita nila at ang mali ko ang pinapaalala nila. Ayokong manumbat sa kanila, Mama Colleen, dahil tumulong ako sa kanila at pamilya ko sila. Pero minsan, hindi ko maiwasan na sumama yung loob ko sa kanila dahil minsan na nangangailangan ako ng tulong, hindi nila ako matulungan. Pero pag sila ang nangangailangan, agad-agad nandyan ako para sa kanila. Mama Colleen, pahingi naman ng payo. Salamat po. Well, para sa ating letter sender, marami ang makaka-relate doon sa part ng letter mo na noong mga panahon na ikaw yung tumutulong. Grabe, para kang si The Flash. Ang bilis. Walang patumpik-tumpik, tulong ka kaagad. Pero nung ikaw na yung humihingi ng tulong, nakakalungkot, ni isa walang tumutulong sa'yo. Ang dami-daming nakaka-relate and I'm sure marami yung huhugot mula sa linya ng letter mo na yon at talagang nakakasama naman talaga ng loob. Yung sinasabi mo na sumasama yung loob mo, valid yan. Yung sinasabi mo na parang ang bigat ng nararamdaman mo, valid yan. And okay lang na maramdaman mo yan. Okay lang na naiinis ka, normal lang kasi tao ka lang. Ngayon, kung hindi nila maintindihan yung sama ng loob mo, hindi nila magets bakit nagagalit ka ngayon, again, wala ka magagawa eh. Sabi nga natin, di ba, may mga bagay that we cannot control. Kung meron man tayong dapat kontrolin, yung sarili na lang natin. Sa Bisaya pa, pasagdian na lang na dungoy at ipagpasa Diyos na lamang ang lahat. Na sana
someday, ma-realize nila yung ginagawa nilang mali sa'yo. Sa ngayon kasi bida-bida pa sila eh. Bida-bida yan. 'Di ba? Sa ngayon kasi parang ang nakikita lang nila, again, yung mali mo lang. Ang nakikita lang nila sila yung tama. Ganyan po yung mga klase ng tao na bida-bida. 'Di ba? Yung mga klase ng tao na wala silang pakialam sa nararamdaman mo, ang mahalaga yung nararamdaman nila. So, what I can advise sa'yo is padayon ka lang. Just continue to be the good person. Padayon ka lang, sumama ang loob mo, ipagpasa Diyos mo na lang. Pero siguro wag na para magsalita ka pa ng hindi maganda. Wag na para ikaw pa ay magkasala. Wag na para madagdagan pa yung feeling nilang kasalanan mo na patuloy nilang binibilang. Kahit kung tutuusin, marami ka namang nagawa. Real talk, may mga tao talaga na sa 10 ginawa mong maganda, magkamali ka lang ng isa, nagiging 11 na yung mali mo. Automatic yun para sa kanila. So ako, you know the truth. Alam mo yung katotohanan. Alam mo yung mga sakripisyo mo. Alam mo yung mga naging ambag mo sa pamilyang ito. Tuloy mo lang yan. Maging mabuti ka lang na tao. 'Di ba? Ang mahalaga, aminado ka sa sarili mo na okay ka, aminado ka sa sarili mo na ginagawa mo yung dapat, at aminado ka sa sarili mo na wala kang tinatapakang ibang tao. Ngayon, kung ang sinasabi nila is parang may nagawa kang kasalanan sa anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, alam mo kung tutuusin, dapat wala silang pakialam doon eh. Dapat hindi na nila scope yun eh. Kung meron na dapat silang tutukan na problema dito, number 1, yung pagsusustento o pagtulong sa magulang nyo na hindi sila nagpa-participate. Bakit ganun, no? May mga tao na ang hilig nating makialam sa issue ng may issue, pero yung sarili nating issue, hindi natin kayang matutukan. Diba? Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Aray, may bukol ka na. Diba? May mga ganun tao na parang ang galing mo sitahin. Yung asawa mo, pinakain mo na ba? O yung asawa mo, yung anak mo nandun sa labas. Pero hindi nyo magawang sitahin kung kayo ba, perpekto ba kayo? Kayo ba, may nagawa ba kayo para sa pamilya ninyo? Kaya paalala lang po, no? Bago tayo manita ng kapwa natin o yung problema ng kapwa natin, ng pamilya nila, tingnan mo muna yung sarili mo kung wala ka bang sariling problema. 'Di ba? Mind your own business muna before minding the business of others. English! 'Di ba? So, ganun lang yun. So, again, hayaan mo na lang. Kung lagi nilang binabato sa'yo yung kung ano mang nagawa mong kasalanan sa asawa mo, na parang, kala mo naman, perfect ka. Yun yung pang-rebat nila sa'yo. Deadma. Kung meron ka mang dapat tutukan ngayon, yung pamilya mo, yung relationship mo with your wife, yung relationship mo with your children, yun na lang yung pagtuunan mo ng pansin. Marami silang binabato sa'yo. Alam mo, isa po yung parang nire-reverse psychology kanila eh. Hindi man nire-reverse psychology, ang ginagawa nila, hinahanapan kanila ng butas na kung saan alam nila, yun yung weakest butas mo. So, ikaw, don't allow them na mag-enjoy sila sa butas na yon. Instead, pasagdian na lang sila sa Bisaya pa, o alam mo yung pasagdia, hayaan mo na lang, and i-focus mo na lang yung attention mo kung paano mo aayusin yung problema mo sa pamilya mo. Ganun talaga yung mga tao. Kapag wala silang ibang alam gawin para sirain ka, kapag feeling nila nakakalamang ka, hahanap at hahanap yan ng weakest points mo na babatuhin nila. 'Di ba? Babatuhin nila, ipupukol sa'yo, hanggang sa ikaw na yung sumuko. So, yun na lang. Kumbaga, hindi natin sila makokontrol. But what we can control is ourselves. What we can control is yung paano tayo magko-cope up sa mga binabato nila sa atin. So, yun na lang po. Okay? Huwag ka magpa-apekto masyado. Again, hayaan mo na. Kung di sila nakakatulong, deadma. Kung marami silang kinukuda, deadma. Ayusin mo na lang at i-focus mo na lang yung sarili mo sa pamilya mo. Yun na lang yung goal natin ngayon. Kumbaga, one stress at a time. Kung medyo stress ka sa pamilya mo ngayon, sariling pamilya
pamilya mo, yun na lang muna yung ayusin mo. Ngayon, yung pamilya mo, yung mga kapatid mo, yung mga sinasabi ng kapatid mo, deadma. Ako naniniwala ako na at the end of the day, alam ng nanay mo ang totoo. At the end of the day, alam ng nanay mo kung sino sa mga anak niya yung totoong tumulong at nagsakripisyo. Yun na lang yun. Huwag na tayo para manumbat pa. Huwag na tayong magsalita ng, kala nyo makapagsalita kayo, kala nyo may naitulong kayo kay mama. Huwag na lang. Kasi idadagdag na naman nila yung sa listahan nila na, sama talaga ng ugali mo, di ba? Yung tipo, ikaw na ngayon tumulong, ikaw pa yung masama yung ugali, di ba? So, dead man na. Oo, mag-focus ka na lang sa maganda, mag-focus ka na lang sa positibo, and alisin mo yung mga negatibo na mga sinasabi nila sa'yo. Salain mo yung mga negatibo na binabato nila sa'yo. Once again, alam mo ang totoo, alam ng nanay mo ang totoo, naging mabuting anak ka, yun ang mahalaga. Alright? So, again, malalampasan mo rin ito. Yung sama ng loob mo, ipagpasa Diyos na lamang natin. Pero sana din, makapag-usap kayong magkakapatid. At alam niyo yun, mag-usap-usap kayo kung ano ba yung pwede ninyong pagkaayusan. Sana matuldukan kung ano man yung problema na namumuo sa inyo magkakapatid. Pag-usapan nyo lamang po. Oo, minsan kasi lack of communication. Lack. Lack of communication. Yung dahil sa nag-uusap na lang tayo through messenger, nag-uusap na lang tayo via chat, via text, na hindi na kayo nagagawang mag-usap ng personal, minsan dyan po talaga nagkakaroon ng misunderstanding. Siguro magkaroon kayo ng kahit isang araw na mag-bonding naman kayo, magkita-kita kayo, kasi the more na dyan lang kayo nag-uusap via cellphone, via messenger, o kung ano man yung paraan ng communication ninyo, na wala kayong pagkikitang nagaganap, wala po talagang problema na mapaplansya at wala po talagang problema na maaayos. So again, suggestion ko, mag-reunion kayo, mag-usap kayo, kasi ako naniniwala ako, iisa lang naman yung goal ninyo yung mapasaya yung nanay ninyo. Lalo na ngayon na wala na yung papa ninyo, kayo na lang ang meron ang nanay ninyo. So sana, tama na yung pag-aaway-away. Sana magbati-bati na kayo kasi yun lang yung hangad ng mama ninyo. Huwag kayong magkawatak-watak dahil sa mga bagay na hindi ninyo na pagkakaintindihan. Alright? So once again, maraming salamat at sa mga bebe ko na medyo relate sa sitwasyon ng ating letter sender today. Anong masasabi mo? Pwede kang bumisita sa aming Facebook accounts at Real Talk with Mama Colleen. Meron kaming hanash doon na nakapost. Pwede kang mag-comment doon. At malay nyo makita ng ating letter sender yung pwede ninyong sabihin para sa kanya. Kasi once again, mga anak ng mama ninyo, hindi lang si Mama Colleen yung pwedeng magsalita dito. Hindi lang si Mama Colleen ang pwedeng maging bida-bida dito. Pati kayo pwedeng mang-real talk sa ating mga anak ng mama mo. Alright, so maraming salamat. And sa mga gusto pong magpadamay din, sa mga gusto ring ma-real talk ni Mama Colleen, once again, i-message nyo lamang kami sa aming group. Ayan, Nak ng Mama Mo Facebook group. Pwede na po kayo mag-join dyan, mag-post anonymously, or mag-private message po sa Real Talk with Mama Colleen. Alright, maraming salamat everybody. Sa mga bebe ko, ipamalita nyo na meron na po kayong mama na masasandalan, meron na kayong mama na ikaw ay dadamayan, at meron na pong mama dito sa Spotify. Ito po ang Real Talk with Mama Colleen. Heart, heart! Bebe ko, i-click mo na yung notification bell at i-follow ang Real Talk with Mama Colleen here on Spotify para updated ka sa aking latest episode. I-follow at like mo na rin ako sa aking Facebook, IG and TikTok at Real Talk with Mama Colleen. At para naman sa full video episode, subscribe ka na sa aking YouTube channel, Colleen's World. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules, 6 p.m. here on Spotify. Heart, heart! This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF.